Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila kinarma nga itong si Franz at si Romualdez na ito at talagang supalpal nga sila sa kahihiyan sa kanilang pagmumuka dahil makikita natin na talagang ang suporta nga ng tao kay Vice President Sara Duterte ay tumataas pa dahil nga sa kanilang paninira na ginagawa. Dahil kung titingnan natin, wala naman talagang kamalian sa ginagawa ni Vice President Sara Duterte na tumulong sa ating mga teacher at mga kababayang Pinoy. While tatandaan natin mga kaibigan na hindi nga lahat ay hawak ni Vice President Sara Duterte at nakafocus lang talaga ito sa DepEd. Ngunit itong si Castro at mga tambaluslos ay pilit na sinisiraan nga ang imahe ni VP Sara Duterte dahil nga banat ng mga tambaluslos na ito na pahirap lamang ang ginagawa ni VP Sara Duterte sa ating mga guro at mga mother na nagpapaaral sa mga magulang nila. Well mga kaibigan, dapat lang naman talaga na magkaroon ng disiplina para naman hindi maging bastos ang mga kabataan. Ang katagangan noon ay ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Ngunit hindi nga ngayon dahil nga sa mga aktivistang grupo, mga black propaganda, si Raul, si Franz at mga tambaluslos ay ginagamit at binibilog ang ulo ng mga kabataan. Kaya ngayon ay tila nasisira na ang kanilang mga utak at winawash out nga ng mga politiko na ito. Kaya naman talagang dapat lang na maipatupad ang kagustuhan ni VP Sara Duterte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mukhang nakakarma na po talaga sila, no? Unti-unti na po natin nararamdaman yung karma nila mga kaibigan sa ginagawa nila kay VP Sara at sa ginagawa nila sa mga Duterte, no? Bakit? Dahil po, mukhang lahat po sila guys, tatanggalan na po ng intelligence fund. Wala na silang pera. Ha? Mawawalan na kayong pera. Paano yan? Ha? Wala na kayong mga extra. Oh. Paano yan? Paano yung mga kulasisi nyo? Wala na. Oh. Dapat sisihin nyo si Tambaluslos. Sisihin nyo yung 3 itlog. Sisihin nyo si Virus. At kung sino-sino pang mga sumausaw dyan, no? Mga sausawero. Oh, sisihin nyo sila. Wala na eh. Wala na sila guys eh. Wala na pong confidential funds. Malamang tatanggalin na po lahat. Pati ang Office of the President, mga kaibigan, mawawala na po ng budget. Nako, yari. Bye-bye na. Paano yan? Wala nang didikwatin. Di ba? FB page, ADF 2.0 po. Boss Del, ayan, punta ka na lang doon. Nakikita mo yung mukha ko doon. Alright, unahin muna natin to guys, okay? Unahin muna natin to. Dahil medyo kumakalat ito sa social media mga kaibigan, no? Ito po, tingnan nyo sa screen nyo. Kumakalat po yan sa social media. Ano bang nangyari dyan? Anong nangyari ng Akbayan Party List mga kaibigan? Sino bang miyembro niyan? Oh, sino bang leader niyan? Di ba ang leader niya si Hontivirus? Oh, ayan mga kaibigan, no? Babasahin po natin, nagyayabang pa sila. Oh, ngayon, pinasalamatan nila si mga kaibigan, no? Tagumpay daw, tagumpay. Oh, tagumpay ng mga Pilipino daw, mga kaibigan. Dahil po sa pagsuko ni VP Sara sa Confi Funds. Tagumpay ng mga Pilipino, sabi ng Akbayan. Wow! Tagumpay ha? Talaga lang ha? Oh, basahin natin dyan sa basahin nyo sa screen nyo guys, andyan naman eh. This is clear triumph of the people. It underscores the power of public scrutiny over the likes of Vice President Duterte and her minions. Oh, minions talaga. This is what we can do when we all come together. This is a resounding testament to the public's commitment to uphold truth and accountability in the highest echelons of power. Kumbaga mga kaibigan, natuwa sila
Natuwa po sila guys, no? Natuwa po sila sa ginawa po ni VP Sara. Itong akbayan. Nakalagay dito ngayon sa news. Ito po, basahin ko lang guys para mabuo natin yung context. Ikinatuwa ng Akbayan Party ang naging pagsuko ni Vice President at Department of Education, Sara Duterte, sa hiling na confidential funds ng kanyang mga tanggapan na Office of the Vice President saka OVP at the DepEd para sa 2024. Natuwa daw sila mga kaibigan. No? Matatandaang inihayag ni Duterte noong Huwebes, Nobyembre 9 na hindi na nila iaapela ang 650 million pesos na pinagsamahang confidential funds ng OVP at DepEd. Dahil lilikha lamang umano ito ng pagkawatak-watak ng sambayanan. We will no longer pursue the confidential funds. Why? Because this issue is divisive, and so Vice President, I swore to oath to keep the country peaceful and strong. Yan ang sabi ni Duterte. Ngayon, ang sabi po ng Akbayan mga kaibigan, basahin po natin dito, Akbayan Party joins the Filipino people as we collectively stand vindicated. Wow, vindicated daw sila mga kaibigan. Tuwang-tuwa sila. Mukhang nanalo po sila guys, no? As the Vice President Sara Duterte finally abandons her cloak and dagger. James Bond's confidential fund, which has been proven to be indefensible or indefensible, unwarranted and prone to abuse. Ang galing nyo magsalita, pero dapat kayo din tanggalan din kayo ng mga extra funds. Kasi may mga extra funds din kayo, may mga extraordinary funds kayo. Dapat tanggalan din kayo. Oh. Patuwa-tuwa pa kayo dyan. Akala nyo nakalimutan na namin? Hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong liquidation ha. Guys ha, baka nakalimutan nila guys. Meron pa tayong audit. Wala pang kumakasa wala pa. Wag natin kalimutan yan ha. Akala siguro na itong mga to nakalusot na kayo porkit sumuko na po si Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds, tapos na ang laban? Ha? Dahil wala ng confidential funds si VP Sara, tapos na ang laban? Hindi pa, uy! Kala nyo ha? Hindi pa. Tuloy ang laban sa liquidation. Tuloy ang audit sa public. Diba? Tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. Huwag po tayong huminto. Aaraw-arawin natin sila hanggat hindi nila ilalabas ang resibo. Gumagawa-gawa lang po sila ng mga storya ngayon mga kaibigan kasi dinidivert nila ang issue para hindi po sila mahingian ng accounting. Di ba? Akala nyo ha? Duterte at taong bayan ang nagwagi. Yes, I agree. Sabi pa dito mga kaibigan, samantala, nanawagan daw din ang akbayan sa mga Pilipino na patuloy umanong maging mapagmatsyag hanggang sa matapos na ang proseso para sa 2024 national budget. Wow, nanawagan pa sila magmatsyag daw tayo. Nek-nek nyo! Utot nyo! Anong magbatsyag? Magbatsyag kami sa inyo dahil kayo ang sumisira sa bayan. Di ba? Ito, Akbayan Party List or Party, led by Senator Risa Hontiveros in the Senate, asks everyone to remain vigilant. Vigilant daw. Talaga lang ha. And protect this victory until the conclusion of the 2024 budget process. Yan. We will remain steadfast in our mission to illuminate the corridors of power against dark forces that want to hold this nation's future hostage by keeping in the corrupt past. Ang galing talaga nila magsalita, no? Akala mo guys, ang linis-linis nila, no? Akala na ang linis-linis nila, no? Para bang feeling nyo wala kayong kinulimbat dyan sa bayan? Ang tagal-tagal mo na dyan, ha, Risa? Ang tagal-tagal mo na dyan sa pwesto na yan. Nagmamalinis ka? Jesus Maria Josep naman. Ha? Jesus Maria Josep. Si Attorney Panelo pa. Jesus Maria Josep. Ang tagal-tagal nyo na sa pwesto, huwag kayong magmalinis. Alam namin ang mga baho nyo. Di ba? Meron pang PhilHealth. Hindi nyo nga nasagot eh. Yung resibo nga, hindi nyo nga maibigay. Di ba? Kahit resibo lang, hindi nga kayo na... Parang ano yan parang yung tatlong itlog sa Congress, di ba? Handang-handa na daw sila magpa-audit, mga kaibigan. Handang-handa na daw sila magpa-audit. Hanggang ngayon, hindi pa nga kayo nagpapa-audit eh. Di ba? Sinong niloloko nyo? Sinong niloloko nyo?
Niloloko nyo yung mga sarili nyo eh. So, ayan po mga kaibigan, punta na po tayo sa isang topic po natin. Ito po, no, ito maganda, oh. Ito talaga, grabe to guys. Oh, ha? Marcos, wala ka ng CIF. Oh, itong si Coco, no, may pakinabang din pala to si Coco, mga kaibigan. Oh, ito na po yung bago nating bago nating topic, mga kaibigan, no. Oh, ito. Coco threatens to bring CIF to Supreme Court. Wow, dadalhin na niya sa Supreme Court, mga kaibigan. At particular na po ang Office of the President na confidential funds. Dadalhin daw niya sa Supreme Court. Wow, may pakinabang din pala to si Coco. Galing naman ni Coco. Sige, dalhin mo sa Supreme Court. Tingnan natin. Basta si Marcos lang dalhin mo, ha. Baka isama mo si BP diyan. Si BP tapos na. Si BP po nagparaya na, no? Binigay na niya ang kanyang, hindi niya tinanggap ang kanyang confidential funds. So, 'di ba? Malay natin, guys. O, wala na, 'di ba? Yes, ilabas niyo ang resibo, sabi ni Lito Manapol. Oh. Ilabas ang resibo. Oh, sabi po ni Coco Pimentel dito, mga kaibigan, basahin po natin, no? Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III on Friday threatened to take legal action a day after the Senate approved President Marcos' request. Kasi ang ni-request ni Marcos, guys, 2.3 billion in confidential intelligence funds, which was lodged under the proposed allocation of 10. Ito yung allocation niya, guys, ha? 10.6 billion. Office of the President, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo 10.6 billion ang pera ng presidente, mga kaibigan. 10.6 billion. Pero wala pong accounting yan, ha? Walang audit yan, ha? O ngayon, iaano daw sa Supreme Court ni Coco. O, buti nga. Sige, para matanggal na rin yan. Para sabay-sabay na kayo walang confidential funds. At ang aasahan nyo na lang, sahod nyo. Ano guys, pahig ba kayo? Ang aasahan na lang nila, sahod na lang nila. Di ba? Ilabas ang resibo. Dapat talaga ilabas ang resibo. Sabi dito, the chamber also granted a separate appropriation of 2.25 billion for OP's confidential expenses. Grabe naman tong OP na to. Ang dami naman yung pera. Ha? Saan ba niya gagamitin to? Samantalang yung Office of the President or Office of the Vice President sa DepEd, 600 lang ang pera. 600 million lang kung natuloy yun. Samantalang ang President natin, umabot sa 10.6 billion. Ano yun? Ba't ang laki? Saan gagamitin? Ha? Ipapanood lang ng F1 race yan. Pambihirang buhay na to. Samantalang yung Vice President natin na si VP Sara ay talagang nagtatrabaho. Nagtatrabaho siya as DepEd. Pero bakit pa siya pa yung tinanggalan ng confidential funds? Magkano lang naman ang confidential funds po ng ating Vice President Sara Duterte? Isama mo na yung DepEd, nasa 650 lang po. 650 million lang, mga kaibigan. Samantalang ang ating President ay umabot na po sa 10.6 billion ang kanyang confidential funds. Mantakin nyo, 10.6 billion, mga kaibigan. Sus Maria Joseph, saan na pupunta yung mga pera na yan? Ha? Kaya po itong si Coco Pimentel, mga kaibigan, ay talagang nananawagan na po siya. I'm appealing, sabi niya, I'm appealing to activist lawyers for us to help each other in developing a legal theory of the case. If they can help me draft the petition, then I will file the petition with the Supreme Court. Magpa-file na daw siya ng petition sa Supreme Court. Itong si Coco, mga kaibigan, dahil hindi niya matanggap na napakalaking pera sa confidential funds itong ating President. Ngayon, nagising kayo. Karma is real. Sabi ko sa inyo Kasi ang pinag-iinitan nyo lang si Vice President Sara Duterte tsaka ang mga Duterte. Yun lang kasi ang tinitingnan nyo Hindi nyo tinitingnan yung iba. Lalo na po ang Office of the President. Napakalaking pera niyan. Papayagan nyo ba yan? Di ba? Ang tanong, papayagan nyo ba yung President na magkaroon ng ganyang kalaking CIF?
Pag pumayag sila guys, ibig sabihin hindi na po talaga makatarungan to. Target talaga nila si Vice President Sara Duterte. Kasi po, kung papayagan nila ang 10.6 billion ni Marcos, walang resibo yan ha? Walang resibo yan. Certification lang yan kung hindi ako nagkakamali. Kahit sabihin natin na ino-audit nila yan, paano nyo in-audit yan? Sige nga. 2022 budget, ipakita nyo sa amin. Saan nyo ginamit, Mr. President? Bakit si Vice President Sara Duterte lang yung pinag-iinitan nyo? Di ba? Dapat pati yung Office of the President, hindi lang, pati yung Congress, maglabas na rin sila ng resibo para matapos na to. Huwag po tayong mamili, no? Huwag po tayong mamili. Pinipili nyo lang yung mga Duterte. Mag-likes naman tayo mga kaibigan, yung mga bagong dating dyan, baka mayroong mga bagong dating dyan at hindi pa kayo nakapagtuslok. Magtuslok-tuslok po tayo guys. Ayan, maraming salamat. Okay, tapos na po tayo dyan, no? Punta na po tayo sa ibang topic mga kaibigan. Ito po, may papakita lang ako sa inyo, Ayan po ang bago ngayon guys. Palakpakan naman natin si VP Sara. Palakpakan niyo mga kaibigan. Good job. Bravo po. Bravo kay VP Sara mga kaibigan. Despite sa mga nangyayari guys, nakakuha pa rin siya ng 80%, 83% trust rating. Mataas pa rin yan mga kaibigan. So far, no? Mataas pa rin yan. Kaya palakpakan po natin guys si VP Sara. Kahit kung ano mga pinagsasabi nila kay VP Sara guys, at least may tiwala pa rin yung mga tao kay VP Sara, no? Yan palakpakan naman natin mga kaibigan, no? Bravo po Vice President Sara Duterte, no? Ito po, pakita natin. Ayan ayan VP Sara Duterte still the most trusted government official in latest Okta Research Survey. Di ba? Siya pa rin mga kaibigan ang the most trusted government official in latest Okta Research Survey. Palakpakan nyo guys. Ang galing Palakpakan nyo naman. Si Jas Pangan nagpalipad po ng Canadian dollars. 13.99 Canadian dollars. Maraming salamat po Jas Pangan sa iyong pakulay. Maraming salamat. Ayan, si Jas Pangan po. Nagpakape. May kape na tayo Hindi na tayo antukin. Maraming salamat Jas Pangan. Ayan. So guys, tingnan nyo VP Sara Duterte is still the most trusted government official in the latest Okta Research Survey. See? Sabi ko sa inyo kahit siraan pa nila ng siraan yan mga kaibigan, malaki pa rin ang tiwala ng mga tao sa mga Duterte. Kasi guys, wala po silang bad record. Di ba siniraan niya siya sa confidential funds? Talo pa rin sila. At least itong si VP Sara, marunong siyang makinig. Di ba? Hindi po siya hambog. Hindi katulad yung iba dyan, hambog, no? Mapagtaas, no? Akala mo kung sino, no? Katulad itong si Virus. Akala mo kung sinong malinis. Pero at least guys, natutuwa po ako, no? Na mataas pa rin po si VP Sara. Despite sa mga nangyayari, guys. Dahil ang dami pong binabato sa kanya. Nakakaawa Nakakaawa talaga guys, no? Tahimik lang po siya, no? Soft-spoken lang siya guys. Pero alam natin na nasasaktan din po itong mga Duterte. Pero kahit ganun pa man mga kaibigan, magpapasalamat pa rin tayo sa ating sa mga lahat ng mga suporta po sa mga Duterte, no? Lalo na po kay Vice President Sara Duterte na hindi po kayo nagsasawa. Naniniwala pa rin kayo sa mga Duterte na trusted pa rin sila, no? May tiwala pa rin ang lahat. Palakpakan uli! Yes! Bravo! Ayan! Congrats, VP Sara! Galing talaga. The best! Oy, mga dilawan! Tabalos-los! Paano yan? Tabalos-los! Mataas pa rin yung ratings, talo pa rin kayo. Oy, makaliwa! Kayong mga tatlong itlog, akala nyo yan tingnan nyo. Ulitin natin yung isa, para makita nyo, ayan 83% pa rin trust rating. Usapan na ninyo. In your face. In your face. Di ba? So, once again guys, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng sumusuporta po kay VP Sara. Kahit alam natin na may pinagdaanan po talaga sila ngayon, no? Dahil kaliwat kanan po ang batikos. Kahit hindi naman totoo.
Minsan talaga nakakaawa na po si VP Sara, no? Kasi pinagtutulungan po siya, mga kaibigan. Wala siyang kakampi. Iniwan siya ng kanyang, yung sinuportahan niya, iniwan siya. O, di ba? Nakakapagsisi nga eh. Kung pwede lang, no? Nakakapagsisi talaga. Iniwan po siya, guys. Hindi siya tinulungan. Kahit kasi Amy Marcos, hindi naman siya tinulungan. Tinulungan pa siya ni Amy Marcos? Hindi po. Wala po si Amy Marcos sa listahan para ibalik ang confidential funds. O, tingnan nyo dun sa Facebook page. Wala po siya dun. O, di ba? Asan na yung mga sinusuportahan ni VP Sara noon? Asan na kayo? Wala na kayo. Iniwan nyo ang mga Duterte. Iniwan nyo si Ere. Kawawa naman. Sir Foodie Magic, si Tambaluslos. VP Sara is strong-willed, hardworking woman. Yes, I agree. Hardworking Vice President yan, si VP Sara. Tapos ginaganyan nyo lang. Nakakahiya kayo, di ba? Yan ang sinasabi natin, mga kaibigan. Hindi po nila kakayanin ng mga Duterte, guys. Never nilang kakayanin yan. Kahit siraan pa nila ng siraan, ang puso ng madla ay nasa mga Duterte pa rin. Kasi alam natin, guys, kung paano po nila inayos ang Pilipinas. First time in history po, naayos tayong lahat. Nagbago po ang Pilipinas. Di ba? Once in a lifetime yan. Kumbaga parang ano yan ang tagal nating inantay, di ba? Ilang years? Almost 4 decades. Nung dumating po si Duterte, mga kaibigan, nagbago po. Minsan sa ating buhay, nagkaroon po tayo ng isang pangulo na binago po ang Pilipinas. Binago ang karakter ng mga opisyales. Natakot po sila kay Digong. Tapos ngayon, sisiraan nyo na ng sisiraan. Kapal naman ang mga mooks nyo. Ayan po, once again, palakpakan po natin. Bravo. Wala pa rin mintis. Walang kupas. Tuloy-tuloy pa rin. Ayan po, si VP Sara, mga kaibigan. Alright, punta na po tayo sa ating next topic. Nako, ito na yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Ayan po, kung naalaala nyo yan, ng isang gabi. Ayan Di ba? Ayan Pinakita ko na sa inyo to, guys, nung isang gabi. Ayan sila, kumpleto, mga kaibigan, pagmasdan yung mga mukha, Sa mga hindi pa nagtuslok, baka pwede po tayo magtuslok-tuslok dyan. Libre po magtuslok. Libre po, salamat. Maraming salamat po sa mga nagtuslok. Mga kaibigan, pagmasdan nyo ang picture natin dyan sa ating screen. Ngayon, meron pong natuklasan si Miss Sas Rogando Sasot. Nakakagulantang po, mga kaibigan, ang natuklasan po ni Miss Sas Rogando Sasot. Grabe pala ang ginawa nila, guys. Matindi. Ibang klase po. Dumadami silang surot. Little Tambaluslos. Si Little Tambaluslos. Kumbate. Little Tambaluslos tawag dun Sara Duterte de la Rosa sa 2028, ito ang solid na tandem. Oo, pwede rin. Susan Aviles and viewers, gandang gabi po. Chup-chup. Ayan, Chrissy Brooks, hello. Ayan, chup-chup daw. Chup-chup, mamwa. Albert Gutierrez, ayan. Support ako kay Sara kasi malapit lang ako sa bahay. Malapit lang kasi bahay ni Albert sa Davao. Galing naman, sana all. Palagi mo nakikita si VP Sara, Albert. Hernando Vidal of Bibal, ayan, lahat ng paninira nila kay Inday, bumabalik niya sa kanila. Yes, I agree. Hernando. Chrissy Brooks, 100% tuslok-tuslok, ayan. Alright, mga kaibigan, ito na po yung pasabog ni Miss Sas Rogando Sasot, Ready na ba kayo, mga kaibigan, sa pasabog ni Miss Sas Rogando Sasot? Bago po natin i-play, pakipindot lang po, guys, ang ating pakituslok-tuslok lang po, guys, ang ating likes. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe din at huwag niyong kalimutan i-share ang video. Ayan. Libre po mag-likes, libre po mag-subscribe at libre din mag-share ng videos. Okay? Ano pa hinintay nyo? Tuslokin nyo na! Maraming salamat. Ayan.
Oy, si Tess Aloe Vera Yap, andito. Grabe, dapat nang wag i-vote yan. Nakakahiya na talaga ang ginawa ni Martin Romualdez. Nakakahiya na talaga sila, guys, no? Grabe. Sara Anbongo tayo. Yes, Sara Anbongo talaga. Ako, Sara Bongo po ako, guys, ha. Pasensya na kayo, ha. Yun talagang gusto ko, si Bongo. Kasi si Bongo, guys, talagang subok na, eh. 'Di ba, Malasakit Center? Okay din naman si Bato, pero gusto ko, guys, si Bongo. Kasi si Bongo, talagang ito yung malapit talaga sa mga Duterte. Para sa akin lang, ha. Sa akin lang yun. Alright, ito na po si Sas. Miss Sas Rugando Sasot, ready na ba kayo? Ito na po, i-play na po natin, mga kaibigan. Panoorin at pakinggan ng mabuti. Ako nga sa Marikina, suportado ko ang mga Duterte. Sandy Escolano, Marikina yan, suportado ang mga ang mga Duterte dyan sa Marikina. Ay, shoutout sa mga taga Marikina. Ayan. Ito na po, i-play na po natin, guys. Niwala ba kayo na kayang i-represent ni Martin Romualdez ang interes ng Sugar Folks for Genuine Agricultural Reform Sugar Batangas laban sa Rojas Holdings Incorporated? Do you really believe that? At ang nakakaloka, itong Makabayan Block, they are making the Sugar Folks for Unity for Genuine Agricultural Reform Sugar Batangas, they're making them believe, itong Makabayan Block, na kaya ni Martin Romualdez sa banggain ng Rojas Holdings. Hindi ba kabarkada, katsikahan, kaututang dila ni Martin Romualdez si Mar Rojas? Yes. So, naglolokohan lang sila. At ang Makabayan Block ay instrumento sa pakikipaglokohan. For what? Galing talaga ni Miss Sas, no? Yan po yung bago niya natuklasan, mga kaibigan. Naglolokohan lang po sila. Itong si Mar, saka itong si Tambaluslos. Sige, magsama kayong dalawa. Tingnan natin. Ito po, i-play po natin, guys, ha. Ito na po yung buong video. Pasok ni Sas. As you can see, di ba kumakalat ngayon itong eksena ng Makabayan Block with Martin Romualdez. Okay. So, ito yung picture. So, ayan. So, ayan ang Makabayan Block represented by Raul Manuel. At sino ba itong babaeng to? So, Arlene Brosas, Franz Castro, and Raul Manuel. Gabriela Party List, Arlene Brosas, ACT Teachers Party List, Franz Castro, and Raul Manuel Kabataan Party List. So, ito yung sa Batangas. Okay? So, ayan si Speaker Martin Romualdez. Okay? So, ang kanilang tagumpay ng mga magtutubo, maraming salamat, Honorable Ferdinand Martin Romualdez. At ang organization na ito ay ang Sugar Folks Unity for Genuine Agricultural Reform Sugar Batangas. So, yan yung organization. Sugar Folks Unity for Genuine Agricultural Reform Sugar Batangas. So, yun yung group. So, tagumpay ng mga magtutubo. So, tandaan nyo yan, ha. So, tuloy ang laban para sa mga masaganang industriya ng asukal. So, Sugar Folks Unity for Genuine Agricultural Reform Sugar Batangas. So, ayan. So, with the Makabayan Block, diba? So, nandyan din si Elizalde Co, diba? O Martin Romualdez, diba? So, gusto daw nilang i-represent ang interest ng Sugar Folks Unity for Genuine Agricultural Reform Sugar Batangas. So, ano nga ba ang kagustuhan ng Sugar Folks for Genuine Agricultural Reform ng Sugar Batangas? So, ito po, okay, February 5, meron pong sinabi ang Sugar Folks Unity for Genuine Agricultural Reform Batangas. Ito po ang kanilang kahilingan. The Sugar Folks for Genuine Agricultural Reform Batangas today urge the government to take over the operations of the Central Azucarera, de San Pedro, CADP in Batangas to salvage and strengthen the sugar industry and not to rely on imports for our sugar needs. So, tandaan niyo yung pangalan na Central Azucarera de San Pedro Incorporated or CADP in Batangas. So, gusto daw nila itong organization na to na kung saan bida-bida si Martin Romualdez at Makabayan Block
gusto daw nila i-take over ng government yung operations ng CADP, ang Central Azucarera de San Pedro Incorporated CADP, para daw mas strengthen ang sugar industry at wag nang mag-rely ng imports. So, syempre, tambay tayo sa kanto, tayo nagtataka, kaya nagtatanong, diba? So ngayon, sino ngayon ang may-ari ng Central Azucarera de San Pedro Incorporated CADP? Tada! Ang Rojas Holdings Incorporated. Uli. See? Kita niyo yan? Central Azucarera Don San Pedro Incorporated CADP. So Rojas Holdings Incorporated has interest in sugar milling and refinery, ethanol, and agri business, which are grouped categorically in the following: Central Azucarera Don San Pedro Incorporated, or CADP. Diba? Ayun o. CADP operates sugar mill and a refinery in Nasugbo, Batangas. So, Rojas Holdings Incorporated ang merong ano sa CADP. Okay? Yan yung hinihiling na i-take over ng Sugar Folks Unity for Genuine Agriculture of Batangas, ang CADP. Okay? Central Azucarera de San Pedro CADP. At yan ang pinapanawagan nito na kunwari tagumpay ng mga magtutubo. Maraming salamat, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, Emerut. Emerut. Guys, naniniwala ba kayo na kayang i-represent ni Martin Romualdez ang interes ng Sugar Folks for Genuine Agricultural Reform, Sugar Batangas, laban sa Rojas Holdings Incorporated? Naku. Do you really believe that? Naku, hindi kami naniniwala. At ang nakakaloka, itong Makabayan Block, they are making the Sugar Folks for Unity for Genuine Agriculture Reform, Sugar Batangas, they're making them believe, itong Makabayan Block, na kaya ni Martin Romualdez sa banggain ng Rojas Holdings. Hindi ba kabarkada, katsikahan, kaututang dila, Yes. ni Martin Romualdez si Mar Rojas? Oo, kabarkada niya yan. So, naglolokohan lang sila. At ang Makabayan Block ay instrumento sa pakikipaglokohan. For what? Yun lang po. Ayun. At maraming salamat. Yes, maraming salamat, Miss Sas Rogando Sasot. Ang galing talaga ng pasabog. Nakita nyo guys, naglulukuhan lang sila at gagamitan po sila mga kaibigan. Itong si Tambaluslo, syempre ginagamit na naman ng Makabayan Block, ginagamit na naman sila Raul, ginagamit na naman sila Franz, sila Brosas, kung sino-sino pa, para po ipalabas nila guys na itong corporation or incorporation na to mga kaibigan, no? Gusto nilang i-take over. Gusto na naman nilang i-take over, gusto na naman nilang kunin. Sus Mariosep. Wala talaga kayo. Kaya kailangan maalis na kayo dito sa bayan. Sus Mariosep. Nanggugulo lang kayo lalo. Naggagamitan po sila guys, no? Syempre malaking bayad diyan sa mga tatlong itlog na yan. Magkano kayang nakinikita nila diyan? So, pinapalabas nila na itong si Marojas, no? Meron pala siyang malaking incorporated eh. Malaki talaga yan. Parang sugar no? Ibang klase mga tubuhan ba? Tubuhan, oh. Itong mga magtutubo mga kaibigan, niloloko lang po nila, no? Binubudol-budol lang nila, guys. Pinaikot-ikot lang nila para syempre alam naman sa tubuhan, di ba? Kawawa ang mga tao diyan nagtatrabaho. Nagkukunwari lang tong mga mayayaman na to, itong mga oligarko na to, pero ang mga magtutubo, nabudol, niloloko nila. Yan po mga kaibigan, ang pasabog po ni Miss Sas Rogando Sasot. Yan po ang kanyang bagong natuklasan, no? Na talagang kailangan na talaga wakasan tong mga to.
Ay, naku, ang tagal pa. Naku, mahirap kalabanin ng gobyerno. Naku, 6 years pang aantayin natin. 6 years pa ba? Baka wala na. 5 years na lang siguro. Sakit sa ulo. So, ito yung sinasabi natin, guys, no? Pwede natin i-justify lahat eh. Na ito, business na to, ha? Niloloko nilang mga tao. Paano pa kaya pagdating sa kamera? Niloloko din tayo. Saan nila kinukuha yung mga funds nila para makatayo sila ng mga ganyang kalaking mga asukalera? Mga asukalera yan, ano yan eh, paggawaan ng asukal yan eh, mga tubuhan yan eh. Nadaanan ko yan eh sa Batangas, nadaanan namin yan. Laki niyan, sobrang laki. So, sa akin lang guys, no? Paano natin, kung hindi po natin to guys araw-arawin, no? Hindi po tayo seryoso dito guys sa pagkikipaglaban po natin sa resibo. Ayan po, tuloy-tuloy po ang ginagawa nila guys. Oo po, mga dami lang yan, no? Mga dami. Oo, tama yan. Nilbert Badiles, mga dami yan. Elma may buena. Ayan, takot po sila. Takot sila mag-ilabas ng resibo. Kasi nga, marami silang business eh. Marami silang business. Malalaking business po talaga, guys. Chrissy Brooks, sa Kwai Fong ba kayo? Lan Kwai Fong. Ayan, galing naman, no? Lan Kwai Fong. Kaya ayaw nila maglabas ng resibo eh. Kasi nga, syempre, madadali sila. Roman Gacon, yes, malas sa gobyerno. 'Di ba? Madadali sila eh. Eh wala naman talaga silang maipakita kung tutusin. 'Di ba? Wala naman talaga silang resibo, may resibo ba talaga silang hawak? Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga talaga ay siwalatnin ni Sir Rugando Sasot ang mga kabalbalan at mga kabulukan na ginagawa nga ni Franz at ni Romualdez na ito. Kaya naman dapat silang imbestigahan at parusahan ang dapat parusahan kung mapapatunayan na nagkasala nga sila sa batas ng Pilipinas. Kaya naman dapat sa mga pulpolitiko na ito ay masibak na sa pwesto. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.